So sa Ebanghelyo ay nakita natin na naging tanyag si Jesus. No? At ang alam ni Herodes, si Jesus ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Kung yung maalala ko, no? Itong si Herod na ito, no? Iba ito yung Herod nung si Jesus ay bata pa. Yung bata pa si Jesus yung tatay niya, yung tinatawag natin King Herod the Great. Itong Herod na ito, ang tawag dito ay Herod the Tetrarch. Kasi bakit the Tetrarch? Kasi yung Israel ay nahati sa tatlong kaharian. Ang isa dito ay kay Herod. Nahati ito sa mga anak ni Herod, King Herod the Great. So pagkamatay niya, makita natin, noong December natin, namatay ito noong si Jesus ay bata pa. Kaya nga, anong sabi ng anghel kay Jose, bumalik ka. Sapagkat namatay na si Herodes. Sinabanggit na namatay ni Herodes, yun yung tatay ng Herod na ito. Nakita ko natin dito na sabi nga ay ang naalala ni Haring Herodes ay ang pumasok sa kanya rin si Juan Bautista na siya ang nagpapatay. Bakit niya pinapatay? Kasi gawa ni Herodias. Sino si Herodias? Yun yung asawa ng kanyang kapatid na hari doon sa pangalawa. Kung sabi na nahati kasi yung kanya na kung tawagin natin ay si Philip. So, ginawa niya ito kay Philip. Bagamat may asawa si Herod, kanyang divorce. Yung asawa niya, isang kung tawagin natin ay Lovisian princess. At kinasama niya itong si Herodias na tunutusin ay dating asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. At kung tutusin sa ayon sa mga dalubhasa, sa banal na kasulatan, ito rin ay kanyang pamangkin. Ito naman ay anak rin ng kanyang kapatid mula kay King Herod. Hindi ko sinabi kung they have the same mother, most probably hindi. So, pero dahil yun ay anak ng kanyang kapatid, ay itinuturing na ito ay kanyang pamangkin. So, ang tawag na namin dito ay conclusion. Ano yung kasalanan dito ni Herod? Dalawa. Ano yun? Nakikiapid. At saka yung tinatawag natin incest. Pagpapilasyo sa iyong kamag-anak, which is pinsan. Na kahit pa noong lumang tipan, ay pinagbabawal ng mga Hudyo. Hindi lang ito invento ng mga Katoliko, na hindi mo dapat yung sa atin naman yung first cousin, bawal sa atin kasi tinalo na ito, ito yung pamangkin mo So yun yung kasalanan ni Herodes. Ito yung sinasabi ni Herod, hindi dapat kunin ang asawa ng iyong kapatid. Hindi na binanggit dito, yung tinatawag natin incest. So, kaya anong ginawa ni Herodias? May talagang matinding galit si Herodias kay Juan Bautista. Kaya gumawa ng pagkakataon, anong pinagawa niya. Alam niya kasi yung weakness ni
pinasayaw niya yung kanyang anak, no? At dahil sa pinasayaw niya yung kanyang anak, tuwang-tuwa si Herod at ipinangako, no? Ibibigay yung kanyang hingin kahit na ang kalahati ng kanyang kaharian. Pero po yun, ano? Sabi nga ng iba, ano kayang sinayaw nito? No? At kahit na yung kalahati ng iyong kaharian ay ibibigay mo. No? Pero yun ang nangyari. No? Kaya, nung tinanong yung dalaga na anak ni Herodias, no? At tinanong niya si Herodias, yung kanyang nanay, at ang sabi ni Herodias yan, ang ulo ni Juan Bautista. Siguro, sa tindi ng galit ni Herodias kay Juan Bautista. Pero po yun, ang pinagpalit yung kalahin na kalahati ng iyong kaharian kaysa sa ulo ni Juan Bautista. Bakit? Gawa ng pagkasabi ni Juan Bautista ng katotohanan. At ito yung hamon na hinaharap natin ngayong panahon na ito. Itong panahon na ito, panahon tayo naghahanap ng katotohanan. Kaya di po, hindi natin mayayos na for almost 2,000 years ago, kahit ang panahon pa, bago pa dumating sa Jesus. Ay talagang mahirap magsalita ng katotohanan. Bakit? Ay talaga pinapapatay. No? Ay buwis buhay. No? Kapag ang sinasabi mo ay katotohanan, na kahit nasabihin mo totoo ang sinasabi mo, itinatama mo yung tao, no? Para tumaan sa tamang landas, tulad ni Herod at ni Herodias, ay anong mangyari? No? Kamatayan. Ang kamali. Bahagi ho, no? Na ito ay isa sa mga problema na hinaharap natin, no? Sa ngayon, no? Kasi hanggang ngayon, no? Ang makita natin, no? Ay maraming nagtatago sa kasinungalingan. Kaya nga, yung corruption natin ay hindi natin mabigyan ng solusyon. No? Kaya bahagi mo yun. Kasi nagtatago. No? At kailangan natin ng mga tao katulad ni Juan Bautista. No? Na patuloy nawa magpahayag ng katotohanan para tayo ay ituwid. No? Para tumahan tayo sa landas ng Panginoon. No? Para higit natin pakilabangan. Hindi yung alin. Hindi yung tayo mapahiya. No? Yung mapahiya ay sa harapan lang ng tao. No? Hindi natin nakikita yung alin yung kaligtasan ng dawa. Kaya dapat tayo magpasalamat kapag tayo tinutuwid. No? Tinutuwid. Ngayon ang mga bata, no? Ay kapag tinutuwid, pinapagalitan. No? Kung minsan, yung nanay at tatay pag pinapagalitan, no? Ay kung minsan nababaligtad na. No? Hindi ho, mga magulang, no? Ay kayo ay may authority, no? Nasa inyo. Huwag natin hayaan na masira yung autoridad na yan. Na ituwid ninyo yung mga inyong mga anak tungo sa kabutihan. Ano? Kayo ang may pangunahing may tungkulin. Kaya dapat tayo ang unang maging halimbawa, ano? Na makita natin. Ano? At sabi mo, magkasalanan tayo kapag may mga taong nagtutuwid sa atin. Bakit? Ilalayo tayo niyan sa kapahamakan ng daigdig na ito. Bakit tayo nilalayo sa kapahamakan ng daigdig na ito? Sapagkat, sabi nga natin, yung kasalanan nagdudulot ng kapahamakan. Kahit na yun ay nakatago sa paningin ng iba. Kasalanan pa rin yan.
huwag natin kalimutan na yun ang unang turo. Kaya daw natin yung kapahamakan at ulot ng kasalanan sa original sin. Kaya bahagi yun, ba't natin tutuwid? Para nakita natin yan yung grasya ng Diyos, yung awa ng Diyos. Kasi kapag hindi natin tinutuwid, at kapag nasanay tayo na tumahak sa landas ng katiwalian, ay sigurado magdudulot sa atin ng kapahamakan. Pagkamatos, kung minsan nakakatakot, kasi katulad ni Juan Bautista, ang buhay niya ay kapalit. Pero sana makita natin, kasi nakakala natin, kapag nagtutuwid tayo, kalaban ko yan, kaya itinutuwid ko. Hindi. Kung sa tingin nyo, tama yung sinasabi ng ibang tao na dapat natin ituwid natin. Bahagi yung huwag sinasabi niya kasi namalingan, ay, labanan natin. Pero kung sinasabi niya yung totoo, ay, yun ay isang pagkakataon natin. Magbalik loob tayo sa Diyos. Kinakailangan natin itama. Kasi, yun ang huwag natin kalimutan. Nakakala ng iba, kasi nasa kapangyarihan sila, ay magiging maayos yun. Kasi nga, katulad nito, may kapangyarihan. Isang utos mo lang sa bantay, ay pwedeng pumunta ng ulo. Si Juan Bautista, ito yung nangyari. Pero, ang tanong nga rin, nabago ba? Nabago ba si Herodias? Nabago ba si Herodes? Hindi. Bagamat gustong makinig ni Herodes, pero wala siyang, kung tawagin na natin ni Alin, political will. Yun ang kulang ngayon. Bahagi yun. At yun ang hilihin natin sa buong ni Kapal. At yun ay ulit, nagsisimula sa bawat tahanan. Sa bawat tahanan. Kung minsan mo kasi nakikita natin na ulit, huwag lang tayong mapahiya sa kapitbahay natin kahit na kung minsan mali yung ginagawa ng anak ninyo, ng inyong kapatid, o ng inyong asawa. Paninindigan nyo na mali. Hindi. Walang may tutuwid na tamang landas. Kaya anong mangyayari? Kapag ano na mangyayari, ay di. Kanya-kanya na lang, tagipan. Ay wala tayong pagtumuha. Hindi tayo makakataak sa landas ng Panginoon. Namulutong sa inyong alin, magdudulot ng tunay na kaligtasan. Si San Juan Bautista namatay. Pero siya ay tinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ay, itinuturo niya yung tama. At inilalayo niyang tao, hindi siya sapagat galit kay Herodes at kay Herodias. Kaya na itinuturing. At yung ginawa ang makita natin, kapag tayo magtuturing ng ibang tao, hindi pa na sila may mahiya. Kaya natin tinutuwid yan. Bakit? Kasi mahal nyo sila. Ayaw yung silang mapahama. Ayaw yung silang mapasama. Kasi bakit? Kapag hindi sila napunta sa katuwiran, anong mangyayari? Tiyak na kapanaluan at kapahaman.